Meron din namang pagkakataon ng isang elected official, kahit galing sa traditional political family, yung tinatawag natin na trapo, ay nagkakaroon ng pagbabago ng loob at gumagawa ng paraan para maayos ang kalagayan ng mahihirap. Ganito ang nangyari sa Naga City. I belong to a political family. At palagi ko yung isang issue yung dito control ng lugar. Kaya pwede natin sabihin na nag-umpisa rin ako parang sa isang traditional na pamaraan, may kamag-anak, may pangalan. Although of course, dagdagan rin, meron naman qualification. Noong 1999, mula sa first class ay bumaba ang ranggo ng Naga sa third class city. Tumaas ang unemployment rate. Mahirap ang hanap buhay. Napuno ng squatter ang mga lupain ng syudad. Walang kaayusan at lumalala na noon ang traffic sa city center. Mayroon ding nag-ooperate ng mga sindikato ng sugal at prostitusyon. Inisa-isang lutasin ng administrasyon ni Mayor Jesse Robredo ang mga problema ng Naga City. Taway namin yung bete, may isa kong testigo, pinatay sa plaza. Gambling as it is, ginagawa eh. Pero palagi ko yung corrupting influence ng gambling sa lugar. Yun yung talagang masama. Yung vice dito was all over. Kaya kayong mga nightclub, yan sara namin, nagkaroon kami ng kaso noon. Pagkatapos yung maraming kaming mga walang sariling lupa dito. During that time, merong, if I recall it, kahit 7 urban poor associations in the city trying to figure out how they will secure their tenures. Noon po, marami kaming problema dito. Una, yung lugar namin, binabahang madalas. Tapos, yung daanan namin dati dito, dalawa lang na 2x4 kahoy. Footbridge lang na pag nagkamali ka ng apak, sa putikan ka mahuhulog. Ang malaking nagawa sa amin dito, yung participation ng city mayor namin. Kasi kung hindi siya naging bukas, malabo na magkaroon kami ng sariling lupa. Kahit magpursige kami, kasi maliit lang yung pera namin. Ang pinakanagawa niya, yung pakikipag-negotiate sa landowner, at sa pag ako niya nung kulang namin na pambayad. Yun ang pinakamalaking partisipasyon niya sa amin. Siguro yung mga member namin, ang malaking partisipasyon din yung mapursige na makaipon ng pera para sa pagbabayad ng lupa. Mula sa pagiging third class ay umangat muli sa pagiging first class city ang Naga. Sa taong 2000, nagkamit si Mayor Jesse Robredo ng Ramon Magsaysay Award for Government Service for utilizing citizen empowerment through the distinctive ordinance creating a People's Council. Ito ay isang organisasyon na kumpuesto ng iba't ibang organisasyon galing sa People's Organization, non-government organization. Kasama na rin yung mga business sector, transport sector. Lahat ng sektor na yun ay nagkasama-sama na, kaya siya ay isa ng Naga City People's Council sa ngayon. Ang isang check and balance mechanism sa amin, yun na yung People's Council. So in 1995, we passed a local law formalizing, institutionalizing their participation in the affairs of City Hall. At saka nakita naman ho sa city na pag kinukonsulta mo yung tao kung ano talaga ang kanilang pangangailangan, mas pinapakinabangan yung pondo ng bayan. Kasi nga, kung mga local government lang ang magpaplano, hindi kasama yung mga mamamayan, nagbibitaw sila ng pera na hindi naman kailangan ng mamamayan. Pero sa pagpaplano nila, kukonsultahin yung mamamayan, siguradong sa magandang bagay na pupunta yung pera, hindi nasasayang. Kanyes, tagabalakas. Ano man ako si mama niya?
naglunsad si Mayor ng kampanya para mamulat ang mga mamamayan sa kanilang mga karapatan, responsibilidad at pribilehiyo. Ito ang People Empowerment Program. Nakadetalye sa Naga City Citizens Charter ang mga serbisyo para sa mamamayan. Ito ang nagsisilbing gabay kung paano mapapakinabangan ng tao ang mga naturang serbisyo at kung sino sa City Hall ang lalapitan para makamit ang serbisyo. Kaya nga pag-eleksyon, walang kalaban si Mayor Robredo. Na-re-elect siya noong 1995 at muli na naman siyang ibinoto nitong 2004. Maraming beses sinubukan mamili ng boto. Ba't hindi siya nagtatagumpay? Kasi, ang tingin namin, marami ritong taong hindi mabibili. Hindi naman dahil walang taong nais mamili. Palagi meron nais mamili rito. Ang problema niya lang, sino yung bibili niya? At palagay namin, babawas yung taong nabibili pag ang mga taga-Naga, may hanap buhay siyang may hanap buhay talaga siya. Kasi kung may hanap buhay siya, ano ba naman yung 500? Nagtuloy-tuloy pa ang mga paghahatid ng serbisyo. Nariyan ang pagtatayo ng mga daycare centers, 24-hour emergency service, pagbubukas ng isang network ng farm-to-market roads, at pagkakaroon ng malinis na water system. Nagtaguyo din siya ng mga development programs para sa mga sektor ng kabataan, magsasaka, manggagawa, kababaihan, matatanda, at mga may kapansanan. Katulong ni Mayor ang mamamayan sa pagtatayo ng mga programang ito. Kapag election time, sabi nila ay nagsusulputan ng mga basketball court at waiting shed na may pangalan ng kandidato. Tapos, kapag na-elect na si Mayor, Governor, Congressman o si Senator, hindi na maramdaman ng tao ang mga serbisyong dapat ay galing sa kaban ng bayan at sa pork barrel, ang tinaguriang ngayong Priority Development Assistance Fund o PDAP. If only all of us here will look at government money as our own, palagay ko kuriputin natin eh. Ang mahirap lang sa atin, ang tingin natin sa pera ng gobyerno, dahil hindi atin, winawaldas natin. And you know, I treat City Hall like I treat it as my own personal money. No? In the sense na, kung ang personal ko, pinagmamaramot ko yung hindi mamang kailangan. Ganun din dito. Talagang tumutulong siya sa tao na kahit hindi panahon ng eleksyon, hindi gaya ng ibang politiko na sa panahon lang ng eleksyon tumutulong. Ang comment ng isang estudyanteng nakausap ko, kapag natapos ang eleksyon, the only thing that gets developed are the pockets of the politicians. Pero sa pinakitang halimbawa ng Naga City, maaari palang magkaroon ng good governance sa tulong ng boto ng mamamayan. Isipin nyo lang, kung maraming kandidatong tulad ni Jesse Robredo ang malagay sa legislative o executive branches of government. Sa tingin nyo, magkakaroon pa kaya tayo ng malaking problema sa korupsyon at pork barrel? Ako yung dream ko na mangyari dito sa Naga, kontrolado ng ordinaryong mamamayan yung pamamahala sa lugar. Ibig sabihin, they're educated enough to make the right choices, to engage with the governors of the locality. Purposely, pinakita namin dito na yung mayor niyo, ordinaryong tao yan. Yung vice mayor niyo, ordinaryong tao yan. Lahat tayo mga ordinaryong tao lang. Na ang talagang lakas nasa ordinaryong mamamayan.